Alinsabay ng pasimula ng kadalawampung siglo ay ang pagkakatatag ng Iglesia Metodista sa baryo ng Atlag. Ito rin ang simula ng pamamahalang Amerikano na pumalit sa mga Kastila. Dala ng mga Amerikano ang mga bagong kaugalian at kaalaman. Subalit ang buong pusong tinanggap ng mga Pilipino ay ang kalayaan sa pananampalataya. Dumating sa Atlag ang Ebanghelyo sa pamamagitan ni kapatid na Doña Narcisa de Magiba. Siya ay nahikayat sa pangangaral ni Pastor Nicolas Zamora sa isang malaking serbisyo ebanghelista sa Bangkusay, Tondo sa lungsod ng Maynila. Si Pastor Nicolas Zamora ang kauna-unahang ordinadong pastor na Pilipino na naitalaga noong Marso 1900. Ang kapatid na Narcisa de Magiba ay nasiglang nagbalita sa kanyang mga kakilala, mga kaibigan at mga kamag-anak tungkol sa bagong pananampalatayang kanyang narinig. Siya ay 65 taong gulang nang makakilala sa ating Panginoon. Ang mga unang mananampalataya ay nagsimulang mag-aral ng Biblia sa isang kabalig ni Ginang Hilaria de Magiba, Santiago noong Nobyembre 1901 sa pangunguna ni Doña Narcisa de Magiba. Sa taong din iyon ay kanilang naitindig ang sariling bahay-sambahan na yari sa pawid at kawayan. Naging masigasig ang mga kapatid sa iglesia sa kanilang mga gawain na nagbunga naman ng maraming nagsianib sa pananampalatayang Kristiyano. Umabot sa 72 kaluluwa ang handa ng magpabautismo ang nadatnan ni Reverend Williard A. Goodell nang sila ay dumating sa Atlag. Siya ang natalagang Amerikanong misyonero dito sa Kanlurang, Bulacan. Noong ika-23 ng Agosto 1902 ay tinalaga sa pamamagitan ni Pastor Nicolas Zamora ang pangalawang bahay-sambahan sa Atlag na yari sa kahoy at yero. Ito ang pang-ika-18 kapilya ng Iglesia Metodista Episcopal na itinalaga sa Pilipinas. At si Pastor Luis Ocampo ay nagsimulang maglingkod sa iglesia sa Atlag bilang palagiang pastor. Bagamat tinutulan ng ilan sapagkat ang babae ay hindi hinahayaang mangaral noong panahong iyon, nagpatuloy pa rin si Doña Narcisa sa pangangaral ng salita ng Diyos sa mga kababaihan at mga bata. Nakarating din siya sa Baliwag at lalawigan ng Bataan upang mangaral, at maging din sa mga kapatid na Aita sa kabundukan. Siya ay walang sawang naglingkod sa Panginoon hanggang sa siya ay pumanaw noong Enero ng taong 1906. Ayon kay Francis Goodell, may bahay ni Reverend Goodell, nagmula pa sa iba't ibang bayan ang mga dumalaw at nakiramay sa libing ni Doña Narcisa bilang patunay ng kanilang pagmamahal sa kanya. Higit na sumigla ang mga gawain lalo na sa ebanghelisasyon. Bagamat nakakatanggap sila ng mga paglait at pagsala, binabato ang kanilang mga pagsamba at pagpupulong, nagpatuloy sila sa kanilang mga gawain sa kalapit na bayan ng Bulacan, Paumbong, Giginto, at Nain ng Matimbo, Santa Isabel, Pamarawan, at Nawayan sa bayan ng Malolos. Noong taong 1915, ginanap sa Atlag ang isang sama-samang panalanginan at pag-aaral ng lahat ng mga pastor at manggagawang babae sa Bulacan sa pangunguna ni Reverend Joshua Cottingham at ang kanyang may bahay na si Ginang Berta Cottingham, Pastor Esteban T. Cruz at Leona Marcelino. At dito nagbunga ang kauna-unahang Domestic Missionary Society bilang simulain ng missionary outreach sa bansa. Noong taong 1929, ang bahay-sambahan sa Atlag ay nasunog. Ngunit ang pangyayaring ito ay nag-iisang patotoo sa katatagan ng mga kapatid. Muli nilang naitayo ang isang bahay-sambahan na mas malaki, yari sa semento, atik na yero at kapis ang mga bintana. Ito ay natayo sa pangangasiwa ni Pastor Bartolome Manalastas. Isa pang pagsubok ang hinarap ng iglesia sa Atlag na humiwalay ang kapulungan ang halos kalahati ng kanilang bilang. Noong 1930,
hanggang 1931 ang kahilingan ng mga kapatid na panatilihin si Pastor Francisco Aguilar ay hindi pinagbigyan ng komperensya anuwal. Ang pagkakaroon ng Atlag Unida Evangelical Church at ang Malolos Evangelical Church na ngayon ay kaanib sa United Church of Christ in the Philippines ay katunayan lamang na paghihiwalay na nangyari. Nagpatuloy sa paglilingkod ang Iglesia Metodista sa Atlag noong ikalawang digmaang pandaigdig sa kabila ng mga panganib mula sa pananakop ng mga Hapones. Noong ika-25 hanggang ika-26 ng Mayo taong 1944, ang taunang komperensya sa Pilipinas ay ginanap sa Iglesia ng Atlag, na kung saan ang mga delegado ay nagmula pa sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Sa pamumuno ni Obispo Dionisio D. Alejandro, ang kauna-unahang Pilipinong obispo, at sa tulong ng mga kapatid, ang komperensya ay matagumpay na naisalura. Noong dekada 80, humarap sa isang malaking pagsubok ang iglesia. Pansamantalang naging dalawa ang gawain at pagsamba. Nagkaroon ng pananambahan sa Barangay Matimbo ang ilang kapatiran at ang iba naman ay nanatili sa Atlag. Ngunit hindi hinayaan ng Panginoon na tuluyang magkahiwalay ang iglesia. Muli ay nagsama sa isang gawain at pananambahan sa Atlag ang buong kapatiran. Lalong napalalim ng pagsubok na ito ang kapatiran. Sa panahon din ito ay naging ekstensyon ng lingkod pangkabataan ang Atlag UNC. Sa huling bahagi ng dekadang ito ay dumating sa iglesia ang evangelism explosion. Sinanay ang buong kapatiran sa pagbabahagi ng salita ng kaligtasan. Noong dekada 90, naisilang ng Atlag UNC ang isang iglesia sa kalapit na baryo, ang Calero United Methodist Church. Naging clinic-based din ang iglesia para sa pagsasanay ng evangelism explosion. Nagpasimula din nito na sa Recta Foundation, pagtuturo at pagpapakain sa mga bata at livelihood program para sa kanilang mga ina. Taong 2001, pinagdiwang ang ika-100 taon na pagkakatatag ng iglesia. Muli ay pinasimulan ang pagpapatayo ng bagong bahay-sambahan sa atin nang makikita sa kasulukuyang panahon. Sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Sinmula ng iglesia ang pag-aaral ng mga cell groups, school of leaders, at Encounter God sa ilalim ng programa ng prinsipyo ng G12 o Government of 12 noong huling buwan ng taong 2010. Sama-sama ring inakyat ang Peniel Prayer Mountain sa Capas, Tarlac. Binuo ang Kamalig Disaster Relief
upang paghandaan at makapagbahagi ng tulong sa mga nangangailangan na nasalanta ng kalamidad. Sinimulan ang paglilikom ng mga tulong noong unang linggo ng Marso taong 2011. O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailang ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Sa niyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating Sa kabila ng maraming pagsubok, pag-uusig at kahirapan, ang nagkakaisang Iglesia Metodista sa Atlat ay patuloy na lumalago at nagsisilbing bantayog ng pananampalataya na nagsasabog ng kanyang liwanag mula sa Diyos. patuloy siyang magbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. At ka ng tunay, magmula pa sa aming lahi. Mundo'y unang maaasahan kang lagi. Naging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa